Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hanggo sa mga kwentong bayan at alamat na bahagi ng kulturang Pilipino. Bagamat may ilang bahagi na base sa mga paniniwala, pamahiin, at lokal na kasaysayan, ang mga tauhan, lugar, at pangyayari ay likhang isip ng may akda at hindi sinasadyang tumukoy sa anumang totoong tao, pamilya, o komunidad. Layunin ng kwentong ito ang maghatid ng aliw, kababalaghan, at kaalaman tungkol sa mga sinaunang paniniwala ng ating lahi. Hindi ito humihikayat ng anumang uri ng pamahiin, pangkukulam, o paninira sa sinumang individual o grupo. Mag-ingat at maging bukas ang isipan habang binabasa dahil ang mga anino ng nakaraan ay baka nasa paligid lamang. Sa pusod ng baryong tinatawag na Sitio Kalisitan, isang liblib at masukal na lugar na tinatabingan ng makakapal na punong kahoy at mabibigat na ulap, doon namuhay si Elias, isang batang musmos na may mapupungay na mata, payat na pangangatawan, at malalim na katahimikan sa bawat kilos. Anak siya ng isang ina na hindi na nakita pa simula nang siya'y ipanganak. Ayon sa matatanda, namatay raw ito sa panganganak. Ngunit may ibang paniniwala ang kanyang lolo, si Lolong Banong, ang kilalang albularyo ng baryo. Si Lolo Banong ang nagsilbing ama, ina, at tagapagtanggol ni Elias. Isa siyang taong may malalim na koneksyon sa kalikasan at sa mga lihim na karunungan ng mga ninuno. Hindi siya basta manggagamot. Ang kanyang orasyon, tapal, at langis ay tanging mga nilalanglang sa kagubatan ang nakakaunawa ng tunay na halaga. Dahil dito, iginagalang siya noon ng marami, subalit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nagbago. Mula nang pumasok ang mga bagong pinuno sa barangay, tila naging banta si Lolo Banong sa kanilang kapangyarihan. Marami ang nagsimulang magbulong-bulungan na ang kanyang mga lunas ay may halong kababalaghan, na ang kanyang mga bulong ay orasyon ng demonyo, at ang kanyang kaalaman ay nakukuha raw mula sa mga itim na espiritu. Pero para kay Elias, si Lolo Banong ay tapat, mapagmahal, at marunong magpatawad kahit sa mga taong lumalapastangan sa kanya. Si Elias ay lumaki sa simpleng buhay, ang kanilang kubo ay nasa gitna ng kagubatan, malayo sa kabihasnan. Araw-araw ay kasama siya ng kanyang lolo sa panggagamot. Ipinapakita nito kung paanong ang dahon ng alagaw ay maaaring lunas sa ubo, kung paanong ang bulong ay may kapangyarihang magpagaling ng lagnat, at kung paanong ang langis na binasbasan ay kayang paalisin ang masamang espiritu. Subalit sa murang edad pa lamang ni Elias, nakita na niya kung paano magbago ang ugali ng tao kapag nadadala ng takot at inggit. Noong una, pinupuntahan pa sila ng mga tao para magpagamot. Ngunit nang mamatay ang anak ng isang mayamang politiko sa baryo, matapos itong gamutin ni Lolo Banong, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pinagbintangan ng matanda ng kung ano-anong kasalanan, kulam, sumpa, at panlilinlang. Naging laman sila ng tsismis, binato ang kanilang bahay, at nilayuan ng buong komunidad. Lalong naramdaman ni Elias ang pagiging dayuhan sa sariling bayan. Sa tuwing pupunta siya sa ilog para kumuha ng tubig, tinutukso siya ng mga kasing edad niya, apo ng mangkukulam. Anak ng demonyo! Masama ang dugo mo! Sa eskwelahan, hindi siya pinapaupo sa tabi ng ibang bata. Maging ang mga guro ay may pag-aalinlangan sa kanyang presensya. Ngunit hindi sumuko si Elias. Sa halip na magalit, ginamit niya ang kanyang lungkot bilang lakas. Bawat pang-insulto ay ginagantihan niya ng katahimikan. At sa bawat gabi, tanging ang mga kuliglig, huni ng kuwago, at bulong ng kanyang lolo ang kanyang kausap. Elias, anak, tandaan mo ang tunay na lakas ay hindi sigaw kundi paninindigan. Darating ang araw, ang liwanag ng katotohanan ay lalabas din. At kapag dumating ang panahong yon, ikaw ang magiging tagapagtanggol ng ating pangalan. Hindi alam ni Elias na ang mga salitang iyon ay magiging huling bilin sa kanya. Sapagkat isang gabi ng malakas na ulan, may mga lalaking pumasok sa kanilang bakuran. May dalang sulo, may mga panaksak, at galit na galit ang mga mata. Nakatago si Elias sa ilalim ng mesang kawayan habang pinapanood kung paanong sinaktan, tinadyakan, at pinagtulungang saktan si Lolo Banong hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa umaga, natagpuan na lamang ng mga kapitbahay ang matanda, wala ng buhay, may sugat sa ulo, at may nakaukit na krus sa kanyang dibdib gamit ang matalim na bagay. Pinagluksaan ito ni Elias ng mag-isa. Wala ni isang dumalo sa libing. Ang iba'y tahimik lang, ang iba na may nakangisi pa. Pero may iniwang susi ang kanyang lolo, isang lumang kahon na tinahi sa ilalim ng banig. Sa loob nito, isang kwaderno na may kakaibang sulat kamay, isang garapon ng itim na langis, isang pirasong mutya, at isang orasyon na isinulat sa dahon ng saging.
Sa araw na yon, nagising si Elias sa katotohanang ang kanyang lolo ay hindi lang basta albularyo, siya pala ay tagapangalaga ng isang mas malalim na lihim. At ang aninong bumalot sa kanilang pamilya ay hindi gawa-gawa lamang, ito ay may pinag-ugatan. At sa araw ring iyon, isinumpa ni Elias sa kanyang sarili, babalikan ko ang lahat ng nagpasimuno ng aming kasawian. Ngunit hindi ako maghihiganti gamit ang galit, gagamitin ko ang karunungang iniwan sa akin. At kapag dumating ang tamang panahon ako naman ang magiging takot ng mga nanakot. Makalipas ang ilang araw matapos ang libing ni Lolo Banong, halos hindi na lumalabas si Elias sa kanilang kubo. Ang simpleng kahoy na bahay sa gitna ng kagubatan ay tila ba naging kulungan ng alaala, hinagpis at galit. Laging basa ang kanyang mga mata, ngunit nanatiling tuyo ang kanyang puso, wala ni isang dumamay, wala ni isang kumatok, at higit sa lahat wala ni isang naniwala. Sa mga kanto ng baryo, naglipa na ang mga kwento. Ayon sa isang ale sa tindahan, may nakita raw siyang itim na usok na lumalabas mula sa bahay ni na Elias gabi-gabi. Isang tricycle driver naman ang nagkwento na minsang namataan niya si Elias na nakatingin sa buwan at may hawak-hawak na garapon ng dugo. Lahat ng ito'y walang patunay, subalit sa isang baryong puno ng takot at pamahiin, sapat na ang tsismis upang sirain ang isang buhay. Ang pinakamasakit sa lahat. Ang pamilya ng kapitan, sina Mang Amado at ang anak nitong si Franco, ang nanguna sa paninira. Sila rin ang mga pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkamatay ng anak ng politiko. Ngunit sa halip na sila ang mapagbintangan, napako ang lahat kay Lolo Banong. Pinagtulong-tulungan ng mga may kapangyarihan, ginamit ang takot ng masa bilang armas, at ginawang kalasag ang relihiyon upang idiin ang matanda. Minsang pumunta si Elias sa palengke upang bumili ng bigas gamit ang natitirang pera sa maliit nilang kahon. Habang hawak ang bayong, narinig niya ang malalakas na tawanan ng mga kabataan, "Uy, ayan na ang apo ng mangkukulam. Baka mahawa tayo niyan." Balita ko, may pinapatay na raw siyang hayop sa gubat. Ginagawang ritual. Isang babae ang biglang sumigaw, "Tabi-tabi po. May masamang espiritu." Sa hiya at takot, tumakbo si Elias paalis ng palengke, hawak pa rin ang bayong na wala ng laman. Doon niya naranasan ang kabuuang pagtalikod ng buong komunidad sa isang inosenteng bata. Hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil dala niya ang apelyido ng isang pinagbintangan. Habang naglalakad pa uwi, naabutan siya ng ulan. Basang-basa, nanginginig at gutom, dumiretso siya sa likod ng bahay kung saan nakatago ang isang matandang bowl. Sa ilalim ng bowl, may piraso ng papel, isang liham mula kay Lolo Banong, "Elias, anak, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Ngunit tandaan mo, ang kadiliman ay hindi laging masama. Minsan, sa dilim mo makikita ang liwanag ng katotohanan. Hanapin mo ang kuweba sa paanan ng bundok, doon mo matatagpuan ang karunungan at sagot sa ating pinagmulan." Kinabukasan, maaga siyang gumising at nilakbay ang paanan ng bundok. Matapos ang 2 oras na lakad, narating niya ang sinasabing kuweba, natatakpan ng mga baging, napapalibutan ng matataas na damo, at may kakaibang lamig sa paligid. Sa loob nito, may mga ukit sa dingding, mga simbolo ng sinaunang baybayin, orasyon, at larawan ng mga diwata at nilalang sa ilalim ng lupa. Doon niya muling nakita ang sagradong mutya ng kanyang lolo, isinuksok sa bituka ng isang bato. Nang ilapit niya ito sa dibdib niya, bigla itong nagliwanag. May narinig siyang bulong, mahina ngunit malinaw, "Ikaw ang tagapagmana." Sa loob ng kuweba, natagpuan niya rin ang lihim na aklat ni Lolo Banong, isang kwaderno na yari sa balat ng punong balete, nakasulat sa sinaunang baybayin. Isa itong koleksyon ng mga lunas, orasyon, babala, at, pinakamahalaga, mga tala tungkol sa mga tunay na kaaway, ang mga aswang na nagkukubli sa anyo ng tao. Ayon sa tala, hindi lahat ng aswang ay halimaw. Ang ilan ay mga taong may kasunduan sa kadiliman upang mapanatili ang yaman, posisyon, o kapangyarihan. Isa sa mga ito ang pamilya ni Mang Amado. Nagsimula raw ang lahat ng makipagkasundo sila sa isang nilalang mula sa ilalim ng lupa upang hindi mawala ang kanilang pangalan sa politika. Kapalit nito, kinakailangan nilang mag-alay ng buhay tuwing 14 na buwan at ang anak ng politiko ang huling biktima. Nang mahuli ng lolo niya ang lihim, sinubukan nitong pigilan ang ritual, ngunit napagbintangan at pinatahimik. Doon tuluyang nabuo sa puso ni Elias ang apoy ng paghihiganti. Ngunit hindi ito apoy ng puot na padalos-dalos, ito'y apoy ng hustisya. Hindi na siya batang api, takot, at nagtatago. Isa na siyang tagapagdala ng karunungan ng ninuno at tagapagtanggol ng katotohanan.
Nagsimula siyang mag-ensayo sa loob ng kuweba, araw-araw, binabasa ang mga orasyon, iniinom ang mga pinaghalong halamang gamot, at kinakausap ang espiritu ng kagubatan. Marahan, ngunit tiyak, lumalakas siya hindi lamang sa katawan kundi sa espiritu. Isang gabi, habang binabasa ang isang dasal, may puting usok na lumitaw sa gitna ng kuweba. Lumitaw ang imahe ni Lolo Banong, tila mas bata, mas payapa, at may ngiti sa labi. Elias, ang tunay na ganti ay hindi pagpatay. Ito ay paglalantad ng kasinungalingan. Panahon na upang gisingin ang katotohanan. At mula roon, nagsimula ang bagong misyon ni Elias. Matapos makausap ang espiritu ng kanyang lolo sa loob ng kuweba, tuluyan nang isinapuso ni Elias ang misyon, ang ipagtanggol ang katotohanan at ibunyag ang kasamaan ng mga taong gumagamit ng dilim para sa sariling kapangyarihan. Ngunit ang landas patungo roon ay hindi madali. Sa kanyang pagbabalik sa lumang kubo, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan ng paligid. Hindi iyon ang normal na katahimikan ng kagubatan, iyon ay tila katahimikan ng pagsubaybay. Ang mga ibon ay hindi kumakanta, ang mga sanga ay hindi gumagalaw. Para bang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga anino. Nagpasya siyang palakasin pa ang sarili. Araw-araw ay bumabalik siya sa kuweba upang magsanay, hindi lang ng mga orasyon, kundi pati ng lakas ng loob. Bawat pahina ng kwaderno ng kanyang lolo ay tinutukoy niya, isinusulat sa papel, inuukit sa kahoy, at paulit-ulit na inuusal hanggang kabisado. Isang gabi, habang sinusubukan niya ang orasyong pangalaga dahil sarili, biglang nagkaroon ng pagbabago sa paligid. Nagsimulang umilaw ang mutya sa kanyang lieg, at parang may dumaloy na init mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga palad. Biglang tumindig ang kanyang balahibo, nakaramdam siya ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Kasabay noon, may narinig siyang yapak mula sa labas ng kuweba. Dahan-dahan siyang lumabas, hawak ang garapon ng itim na langis. Sa madilim na gilid ng kagubatan, may anyo ng tao, ngunit hindi tao ang aura. Ang mga mata nito'y mapula, ang balat ay tuyot, at ang ngiti ay punong-puno ng pangungutya. Asan ang matandang Banong? Tanong nito sa boses na tila hindi galing sa mundo ng tao. Wala na siya, sagot ni Elias, mariing nakatitig. Mas mabuti, sabay nito. Dahil sa susunod, ikaw naman ang isusunod namin. Ngunit bago pa makalapit ang nilalang, inihagis ni Elias ang langis sa harap nito at sumigaw ng orasyon, sa ngalan ng liwanag, bawiin ang lakas ng kadiliman. Lumayas ka sa lupang ito. Biglang sumiklab ang apoy sa paligid ng aswang. Sumigaw ito ng ubod lakas at mabilis na naglaho sa hangin, naiwan ang amoy ng sunog na balat at isang marka sa lupa, parang paang may kuko. Nang gabing iyon, natanto ni Elias, handa na siyang harapin ang tunay na kalaban. Ngunit upang magtagumpay, kailangan niyang hanapin ang buong lihim na iniwan ni Lolo Banong. Kinabukasan, nagtungo siya sa pinakatuktok ng bundok na minsang ikinuwento ng kanyang lolo. Ayon sa alamat, sa tuktok ng bundok na iyon ay may puno ng sumpa, isang matandang punong balete na pinagbabawal lapitan ng kahit sinong taga-baryo. Ang sabi ng matatanda, iyon daw ay tahanan ng mga engkanto, aswang, at di mabilang na espiritu. Ngunit alam ni Elias na iyon ang susi sa lahat. Pagdating sa tuktok, nakita niya ang punong balete, matayog, makapalang mga ugat, at tila babuhay na nilalang na may sariling hininga. May ukit ito sa katawan, isang hugis mata. Hinawakan iyon ni Elias, at sa kanyang paghawak, bigla itong lumiwanag. Bumukas ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng ugat. Doon niya natagpuan ang i-aklat ng banal at itim, ang pinagsamang karunungan ng puting albularyo at itim na albularyo. Ayon sa paalala sa unang pahina, ang liwanag at dilim ay hindi magkaaway. Sila'y kapwa bahagi ng balanse. Ang makakaunawa sa dalawa ay makakamit ang tunay na lakas. Mula roon, tinuruan siya ng aklat kung paano makipag-usap sa mga espiritu ng kalikasan, kung paanong gamitin ang hangin bilang pananggalang, ang apoy bilang panlinis, ang tubig bilang tagapagpadaloy ng mensahe, at ang lupa bilang sandigan ng enerhiya. Isang gabi habang siya ay nagsasanay, muling nagpakita ang espiritu ni Lolo Banong. Elias, anak, ang bawat karunungan ay may kapalit. Ang bawat pagsasali ng lakas ay may kapalit na alaala. Magsimula kang mag-ingat, hindi lahat ng kakampi ay tao, at hindi lahat ng tao ay kakampi. Baryong ito'y nilamon na ng kasunduan ng dilim. Kailangan mong buksan ang mata ng bayan. Tumango si Elias. Mula noon, nagsimula siyang bumisita sa mga lugar ng baryo sa gabi, hindi upang maghiganti, kundi upang mangolekta ng ebidensya.
Ginamit niya ang mga orasyon upang makita ang tunay na anyo ng mga nagkukubling aswang, may mga mata silang mapupula, balat na makunat, at boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Nakita niyang ang kapitan ng baryo, si Mang Amado, ay may marka sa likod, isang aninong ahas na gumagapang. Si Franco, ang anak, ay may itim na kuko at mahaba ang dila tuwing gabi. Maging ang ilang pulis sa baryo ay bahagi ng lihim, binabayaran upang manahimik. Ngunit hindi pa sapat ang lakas ni Elias upang harapin silang lahat. Kaya't sa susunod na yugto ng kanyang misyon, kailangan niya ng mas matinding paghahanda, hindi lang bilang tagapaghiganti, kundi bilang tagapagdala ng pagbabago. Mula nang matuklasan ni Elias ang katotohanang ang mga pinuno ng kanilang baryo ay mga kasabwat ng kadiliman, lalong tumindi ang apoy sa kanyang puso. Hindi na lamang ito personal na laban, ito na ay pakikibaka para sa mga inosente, para sa baryong patuloy na binubulag ng takot at kasinungalingan. Lumipas ang mga linggo, at sa ilalim ng katahimikan ng gabi, nagsimula ang mga serye ng kababalaghan. Una, isang buntis ang natagpuang wala ng buhay sa kanyang bahay, putla at tuyong-tuyo ang katawan, waring nilimas ang dugo. Ayon sa mga otoridad, inatake sa puso. Ngunit si Elias ay may ibang alam. Sumunod, 3 kambing ng isang magsasaka ang natagpuang patay, may malaking sugat sa lieg at mga mata na walang itim. Kinabukasan, isang matandang babae naman ang nawawala, huli siyang nakitang tumatawid sa gubat pauwi mula simbahan. Sa bawat insidente, may isang palatandaan, isang markang hugis ng ahas na nakaukit sa pader, pintuan, o balat ng biktima. Para kay Elias, malinaw na, ang mga aswang ay aktibo na muli at naghahanda sa isang mas malaking ritual. Sa isang lihim na pahina ng aklat ng banal at itim na kanyang natagpuan sa kuweba, may tala tungkol sa gabing dugo. Ayon sa kwento, ito ay isang bihirang pagkakataon tuwing ika-41 buwan kung kailan ang araw ay hindi sisikat ng buo at ang buwan ay magiging pula. Sa gabing iyon, nagiging 3 ulit na mas malakas ang mga aswang at maaaring magpalit ng anyo upang makalipat ng espiritu sa bagong katawan. Sa madaling salita, paglipat ng kapangyarihan. At ang lalong nakakakilabot. Ayon sa aklat, ang susunod na gabing dugo ay sa loob ng 7 araw. Alam ni Elias na wala ng oras para maghintay pa. Simula noon, gabi-gabi niyang sinusuyod ang baryo. Sa tulong ng orasyon ng pagkakita ng di nakikita, nalalaman niya kung sino ang tunay na tao at sino ang nagkukubli sa ilalim ng balat. Sa kanyang obserbasyon, nakita niyang may grupo ng mga kabataang lalaki na lumalabas tuwing hating gabi papunta sa isang lumang bodega. Isa rito ay si Franco, ang anak ni Kapitan Amado. Sa likod ng bodega, may palihim na lagusan na papunta sa ilalim ng lupa. Isang gabi, sinundan niya ang mga ito. Sa kanyang pagtatago sa likod ng matataas na damo, narinig niya ang mga salitang binibigkas, "Sa dugo ng lalang, sa laman ng pinatubo, itinatakda namin ang panibagong pagkakalikha." Sa gitna ng ritual, may hawak silang buhay na manok, at sa paligid ay may itim na kandila at pulang buhangin. Nang ibinagsak nila ang manok at tumalsik ang dugo, biglang nagbagong anyo si Franco, ang kanyang balat ay tila naging tuyot, ang mata ay pula, at ang kanyang likod ay nagkaroon ng buntot ng ahas. Nag-init ang katawan ni Elias sa galit at takot, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras upang sumalakay. Mahina pa siya upang labanan silang lahat. Kinabukasan, nagkunwari siyang isang normal na mamamayan. Nagtungo siya sa palengke upang magmasid at mangalap ng impormasyon. Doon niya nakilala si Tia Adang, isang matandang tindera ng halamang gamot. Nakilala siya nito at napansin ang mutya sa kanyang leg. "Ah, ikaw pala ang apo ni Banong," ani Tia Adang, sabay ngiti. "Hindi pa tayo tapos sa laban, iho. Marami pa ang kakampi mo, ngunit takot lang silang magsalita." Dinala siya nito sa kanyang likod bahay kung saan may sagradong altar. Doon, pinakilala siya sa ilang matatandang albularyo na nanahimik sa baryo sa takot sa mga aswang. Isa-isang nagbigay ng kani-kanilang dasal, agimat at babala kay Elias. "Hindi mo sila kayang talunin sa lakas lang. Kailangang wakasan mo ang kanilang ugat. At ang ugat nila ay ang kasunduan ng dugo na ginawa ni Amado sa punong aswang." Sa tulong ng mga albularyo, nalaman ni Elias ang lokasyon ng puso ng ritual, isang sinaunang bato sa gitna ng kagubatan kung saan isinagawa ang unang alay. Kung masisira niya ang batong iyon sa mismong gabi ng gabing dugo, mawawala ang bisa ng kasunduan at mabubunyag ang tunay na anyo ng mga aswang sa mata ng lahat. Lumipas ang mga araw. Habang palapit ng palapit ang gabi ng dugo,
lalong dumadami ang nawawala at ang takot ng mga tao ay lumalaki. Ngunit si Elias ay handa na. Suot ang agimat ng kanyang lolo, dala ang orasyon ng pagsira ng sagradong bato, at ang itim na langis bilang depensa, tinungo niya ang pusod ng kagubatan. Pagdating ng gabing dugo, naging mapula ang langit. Ang buwan ay tila dugo, at ang hangin ay malamig na parang kamatayan. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang ng dilim, mga dating tao, na ngayoy lumabas ang tunay na anyo, mahahabang kuko, balat na parang kahoy, mata na kasing pula ng dugo. Sa gitna ng kagubatan, nagtipon-tipon sila. Naroon si Kapitan Amado, si Franco, at iba pang kilalang tao ng baryo, ngayoy mga halimaw sa balat ng tao. Nagtungo sila sa puso ng ritual. Ngunit bago pa maisagawa ang seremonya, lumitaw si Elias mula sa anino, tangan ang mutya sa liig, at binigkas ang malakas na orasyon, sa liwanag ng mga ninuno, sa dugo ng mga sinaktan, wakasan ang kasunduan ng dilim. Lumasaw ang kasinungalingan at ipakita ang katotohanan. Biglang yumanig ang lupa. Ang sagradong bato ay nagbitak, at mula rito ay lumabas ang liwanag na tumama sa bawat nilalang ng dilim. Isa-isang nagsigawan ang mga aswang, naglaho ang kanilang anyo, nasunog ang kanilang balat, at bumalik sa pagiging alikabok ang ilan. Ngunit si Amado at Franco ay nanatiling nakatayo, sila ang punong ugat. Hindi pa tapos ang laban. Nang mabasag ni Elias ang puso ng ritual, hindi siya agad nakaramdam ng tagumpay. Nabunyag ang tunay na anyo ng maraming aswang at nawasak ang kanilang proteksyon. Ngunit ang pinakamalalakas sa kanila, si Kapitan Amado at ang anak nitong si Franco, ay nanatiling nakatayo. Wala silang bahid ng takot, bagkus ay mas lalo pang luminaw ang kanilang kasamaan. Akala mo ba matatapos mo kami sa isang bitak ng bato? Ani Kapitan Amado, habang unti-unti siyang nagbabalat mula sa kanyang anyong tao. Ang kanyang balat ay naging tila kahoy na pinagsama ng balahibo ng uwak, at ang kanyang mga mata ay kulay apoy. Isa ka lang bata. Isa kang alipin ng lumang paniniwala, dagdag ni Franco na ngayoy may mahahabang kuko at itim na dila na umaabot sa kanyang dibdib. Pero si Elias ay hindi na ang batang minsang umiiyak sa ilalim ng mesa habang pinapatay ang kanyang lolo. Tumindig siya, taas noo, hawak ang mutya sa liig, at sinambit ang isang orasyon na hindi pa niya kailanman sinubukan, sa ngalan ng pinanggalingan, liwanag ng mga ninuno, iwanan ang lambong ng takot at harapin ang tunay na anyo ng kadiliman. Biglang nagsiklab ang liwanag sa paligid. Umikot ito sa katawan ni Elias, na parabang isang buhay na kalasad. Nagtalsikan ang mga damo at isang alingawmaw ang umalingawmaw mula sa pinakapusod ng kabubatan. Boom! Nagkagulo ang lahat. Ang ibang mga halimaw ay nagsitakbo paalis, samantalang sina Amado at Franco ay biglang naglaho na parang usok. Makalipas ang 2 araw, bumalik sa normal ang anyo ng baryo. Ngunit hindi ang takot ng mga tao. Nagkaroon ng bulong-bulungan, may mga nakakita raw kay Kapitan Amado sa simbahan, nakasuot muli ng barong at ngiting-ngiti. Ang ilan naman ay nagsasabing may mga kakaibang nilalang na gumagala pa rin tuwing dilim. Kahit nawalan na ng bisa ang kasunduan ng dugo, may ibang puwersang kumikilos, at ito ang kailangang matuklasan ni Elias. Dahil dito, nagsimula siyang mag-imbestiga pa. Muli siyang bumalik sa kuweba sa ilalim ng punong balete at binasa ang pinakailalim na pahina ng aklat ng banal at itim. Dito niya nalaman ang pinakamatinding revelasyon, hindi lang mga aswang ang kaaway, may mas malalim pang samahan ng mga tagapangalaga ng dilim na tinatawag na Sanggunian ng Anino. Ang Sanggunian ng Anino ay binubuo ng mga pinuno mula sa iba't ibang bayan, lungsod, at probinsya na may kasunduan sa mga nilalang ng kadiliman. Layo nilang panatilihin ang kaayusan sa lipunan sa pamamagitan ng takot, kontrol, at lihim. At ang mga kagaya ni Elias, mga tagapagdala ng liwanag, ang itinuturing nilang pinakadelikado. Nakita niya sa tala na isa sa mga kasapi ng sanggunian ay ang ama ni Kapitan Amado, si Datu Hilario, isang dating pinuno na matagal nang pinaniniwala ang patay. Ngunit ayon sa kwento, si Datu Hilario ay hindi namatay, bagkus ay pinalitan lang ang kanyang katawan, at patuloy siyang namumuhay sa ilalim ng bagong anyo. Isa siya sa mga alyado ng kadiliman. Dahil dito, muling lumalim ang misyon ni Elias. Hindi na lamang baryo ang kanyang layunin. Ang kanyang misyon ay upang tuluyang putulin ang ugat ng kasamaan sa buong rehiyon at posibleng sa buong bansa. Nagsimula siyang maglakbay. Sa bawat baryo na kanyang napuntahan, nag-iwan siya ng mga agimat at orasyon. Nakilala niya ang iba pang mga tahimik na tagapagtanggol, si Aling Rosa mula sa Bayambang na may abilidad na makausap ang mga nilalang sa tubig, si Mang Sebio,
isang dating mangingisda na may agimat na gawa sa balat ng sirena, at si Julia, isang bulag na albularya na may ikatlong mata. Sa kanilang pagtutulungan, nabuo ang panibagong samahan, ang Bantay Liwanag, isang lihim na grupo ng mga kabataan at matatandang tagapangalaga ng sinaunang karunungan upang kontrahin ang lumalawak na impluensya ng sanggunian ng anino. Ngunit sa kanyang paglalakbay, isang balita ang sumira sa kanyang pagkakapanatag. Ang baryo ng San Lunas, kalapit ng kanyang pinanggalingan, ay inatake ng mga nilalang ng dilim. Mahigit 20 tao ang nawala sa isang gabi, at ang simbahan ay nabahira ng dugo. Sa gitna ng altar, may iniwang sulat, "Hindi pa kami tapos. Isa ka lamang sa mga susunod. Bumalik ka kung kaya mo." Nilagdaan ng letrang E, isang palatandaan na si Amado ay buhay at mas mapanganib pa kaysa dati. Muling bumalik si Elias sa baryo nila. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siya ang dating binatang albularyo na tahimik at natatakot. Sa kanyang mga mata ay nakaukit na ang layunin, sa kanyang likod ay ang suporta ng mga bantay liwanag, at sa kanyang puso ay ang diwa ng kanyang lolo. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Dahil ang mga tunay na alyado ng kadiliman ay nagkukubli sa liwanag ng kapangyarihan, at sila ay nasa likod ng bawat balitang tinatabunan, bawat pagpatay na tinatawag na aksidente, at bawat kasunduang pinipirmahan sa gabi. Ang digmaan ay hindi lang sa baryo. Ito ay giyera ng espiritu, kaluluwa, at katotohanan. At si Elias ang naging sinag ng liwanag sa gitna ng lumalalim na dilim. Pagkatapos ng malagim na pangyayari sa baryo ng San Lunas at ang muling pagpaparamdam ng mga alyado ng kadiliman, alam ni Elias na hindi sapat ang kanyang natutunan para tapatan ang lumalaking puwersa ng dilim. Bagamat may ilang tagapagtanggol siyang nakilala at nakatuwang, batid niyang kailangan niya ng mas malalim na kaalaman, higit pa sa mga iniwang orasyon ng kanyang lolo. Kailangang matutunan niya ang mga sagradong sining ng sinaunang albularyo, kabilang ang mga kasanayang matagal nang ipinagbawal at kinalimutan ng panahon. Ang tawag ng kabundukan sa isang panaginip, muling nagpakita sa kanya ang espiritu ni Lolo Banong. Ngunit sa pagkakataong ito, seryoso at mabigat ang tinig. Elias, ang tunay na giyera ay hindi lang sa katawan, kundi sa espiritu. Kung nais mong talunin ang pinuno ng dilim, kailangan mong harapin ang sarili mong anino. Hanapin mo ang bundok ng 5 lihim. Doon mo matatagpuan ang huling mga bantay ng karunungan, mga albularyong pinili mismo ng kalikasan. Pagkagising niya, agad siyang naghanda, dala ang aklat ng kanyang lolo, isang balot ng halamang gamot, langis, at ang mutyang gabay. Matagal ang paglalakbay. Dumaan siya sa mga ilog, masukal na gubat, at mga lugar na hindi tinatahak ng karaniwang tao. Hanggang sa isang umaga, narating niya ang paanan ng isang bundok na natatabingan ng ulap at hamog. Wala ito sa mapa, at maging ang mga lokal ay takot na banggitin ito. Sa paanan ng bundok, may nakaukit sa isang malaking bato, dito nagtatapos ang landas ng mundo, at nagsisimula ang daan ng diwa. Ang unang bantay, si Haring Ugat sa kanyang pag-akyat, una niyang nakasalubong si Haring Ugat, isang matandang lalaki na tila kakambal na ng isang punong kahoy. Ang kanyang balat ay parang puno, at ang buhok niya ay kulay berde. Bago mo mapasa ang sining ng buhay, kailangan mong malaman kung paano ka makakasama sa daloy ng kalikasan, ani Haring Ugat. Isinailalim si Elias sa isang pagsubok ng katahimikan at pagtitiis. Sa loob ng 3 araw, kailangan niyang manatili sa ilalim ng isang punong balete nang walang pagkain o tubig, kundi ang hamog ng umaga at ang ugat ng dahon. Sa panahong iyon, kinailangan niyang makipag-isa sa mga insekto, hayop at halaman. Sa 4 araw, nang magpakita ang isang uwak na may dalang halamang naglalagablab ngunit hindi nasusunog, inabot ito kay Elias. Isang simbolo ng pagtanggap. Pinayagan na siyang umakyat sa susunod na bahagi ng bundok. Ang 2 bantay, si Aling Liwa sa 2 antas ng bundok, nakilala niya si Aling Liwa, isang babaeng may mata na laging nakapikit, ngunit alam ang lahat ng nasa paligid. Siya ang bantay ng sining ng hangin, ang kakayahang makarinig ng lihim, makarating sa lugar ng hindi namamalayan, at gumamit ng salita bilang sandata. Maraming salita ang ginagamit ng tao para manakit. Ngunit ang tunay na albularyo, ang salita ay nagiging proteksyon, wika ni Aling Liwa. Pinagsalita si Elias ng isang buong araw sa harap ng hangin, walang kaharap, walang sagot. Sa bawat salita, kailangan niyang palitan ang puot ng awa, ang galit ng pag-unawa, at ang paghihiganti ng kabutihan. Sa pagsapit ng gabi, umihip ang isang kakaibang hangin at bumulong sa kanyang tainga, handa ka na. Ngayon, ang salita mo ay may bigat.
Ang ikatlong bantay, si Apo Kalma sa ikatlong bahagi ng bundok, isang matandang bulag na lalaki ang kanyang nakilala. Siya si Apo Kalma, tagapangalaga ng sining ng tubig, ang kasanayang bumasa ng damdamin at alaala sa pamamagitan ng tubig. Dinala siya nito sa isang lawa na kulay itim, at dito siya pinaupo sa gitna ng katahimikan. Doon ay nakita ni Elias ang kanyang mga alaala mula sa pagkabata, ang pagkamatay ng kanyang ina, ang pananakit sa kanyang lolo, at ang pangungutya ng buong baryo. Napaiyak si Elias. Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit, sabi ni Apo Kalma. Kailangan mo itong yakapin para hindi ka lamunin. Binigyan siya nito ng plorera ng pagtanaw, isang sisidlan na kayang makakita ng katotohanan mula sa patak ng luha o tubig ulan. Ang ikaapat na bantay, si Ina Apoy sa pang-apat na antas ng bundok, isang matandang babae na tila apoy ang buhok ang sumalubong sa kanya. Si Ina Apoy, bantay ng sining ng apoy, ang kakayahang gumamit ng lakas ng damdamin upang lumikha ng depensa at atake. Ang apoy ay galit pero maaari rin itong maging ilaw, anya. Isinailalim si Elias sa pagsubok ng damdamin, binigyan siya ng mga ilusyon ng mga taong nanakit sa kanya. Sa galit, halos masunog ang paligid. Ngunit sa kanyang pagpigil, unti-unting naging liwanag ang apoy at hindi init. Ngayon, alam mong gamitin ang apoy hindi bilang armas, kundi bilang gabay, sabi ni Ina Apoy. Ang huling bantay, ang sarili sa huling bahagi ng bundok, walang guro, walang espiritu, walang bantay. Naroon lamang ang isang salamin at sa salamin, nakita niya ang kanyang sarili. Payat, sugatan, pagod, ngunit may apoy sa mata. Isang boses ang nagsabi, ang pinakamahirap na kalaban ay ang sariling takot. Sa pamamagitan ng salamin, hinarap ni Elias ang kanyang kahinaan, ang trauma ng pagkamatay ng kanyang lolo, ang pagkakait sa kanya ng pagmamahal, at ang takot na baka maging tulad ng mga halimaw na kanyang nilalabanan. Ngunit nang tumitig siya sa kanyang refleksyon, tumango ito. Isang pagpapatunay na handa na siya. Sa pagbaba ni Elias mula sa bundok ng 5 lihim, dala niya ang buong karunungan ng 4 na elemento, lupa, hangin, tubig, at apoy. Ngunit higit pa roon, dala niya ang kapayapaan ng loob at isang layunin, wakasan ang kadiliman, hindi sa pamamagitan ng takot kundi sa pamamagitan ng tapang at katotohanan. At sa kanyang pagbabalik sa baryo, may nakaabang na bangungot, ang huling ritual ng mga aswang upang tuluyang isakatuparan ang kanilang paghahari. Matapos ang mahaba at masalimuot na pagsasanay sa bundok ng 5 lihim, muling bumalik si Elias sa baryo na minsang naging saksi sa kanyang pagdurusa. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi na siya ang batang inapi, kundi isang ganap na bantay ng liwanag, albularyong may taglay na kapangyarihan ng 4 na elemento at ang karunungan ng mga sinaunang tagapagtanggol. Ngunit hindi pa siya nakakatawid sa tulay ng baryo nang maramdaman niya ang biglang pagbago ng ihip ng hangin. Mabigat, malamig at may dalang amoy ng nabubulok na laman. Isang masamang pangitain. Nang makita niya ang baryo mula sa itaas ng burol, napansin niyang halos lahat ng bahay ay sarado. Wala ni isang ilaw, ni isang tunog. Para itong patay na bayan. Sa gitna ng plaza, isang malaking tambalang kahoy ang nakatayo, isang ritual na altar, may mga palamuting balat ng hayop, uling, at basing tela ng dugo. Nakapalibot dito ang ilang taong tila nasa ilalim ng hipnotismo. Ang kanilang mga mata ay walang malay, ang mga katawan ay nanginginig sa malamig na simoy ng gabi. Biglang tumunog ang kampana ng simbahan, ilang ulit, sunod-sunod, ngunit hindi tunog ng misa. Isa itong tawag sa kadiliman. Pagpapakita ng tunay na anyo mula sa madilim na gilid ng simbahan, dahan-dahang lumitaw si Kapitan Amado, suot ang puting barong ngunit may bahid ng dugo sa laylayan. Sa kanyang tabi ay si Franco, ang anak niya ngayon ay lubos ng nilamon ng kanyang aswang na anyo. Ang kanyang balat ay parang kaliskis, at ang kanyang mga mata ay tila mga butas ng impyerno. Mga kababayan, sigaw ni Amado. Dumating na ang gabi ng kaligtasan. Isang bagong panahon ang sisikat, kung saan ang tunay na may kapangyarihan ang mamumuno. Kasabay nito, isa-isang lumitaw ang mga miyembro ng sanggunian ng anino, mga kilalang tao sa baryo at mga karatigbayan, dating gobernador, pulis, pari at maging ang ilang guro. Lahat sila'y may marka ng ahas sa batok at ngayon ay naglalakad palapit sa altar. Sa gitna ng kanilang pagkilos, narinig nilang may lumapag mula sa itaas ng punong balete, isang binatang may mutya sa leeg, may apoy sa mata, at dalang tungkod ng liwanag. Si Elias. Pagputok ng labanan, hindi ito gabi ng kaligtasan, sigaw ni Elias. Ito ang gabi ng ganti, hindi ng dugo ng inosente, kundi ng hustisya. Biglang umalimpuyo ang hangin.
Ipinadyak ni Elias ang kanyang paa sa lupa at umalinggaw ang kanyang orasyon. Sa lupa ng katotohanan, bumangon ang liwanag. Sa ngalan ng apat na elemento, walisin ang kasinungalingan. Bumuka ang lupa sa gitna ng altar. Lumabas ang apoy, tubig, at alon ng hangin na tila mga buhay na nilalang. Tumalsik ang ilan sa mga kasapi ng sanggunian. Nagkagulo. Ang mga taong nasa trance ay unti-unting nagkamalay. Ngunit hindi nagpahuli si Amado. Mabilis siyang sumigaw ng sariling orasyon, sa dugo ng ninuno, itakda ang anino sa laman ng batang tagapagdala ng liwanag. Lumitaw ang isang itim na halimaw mula sa altar, isang nilalang na may pakpak ng paniki, sungay ng kalabaw, at katawan ng tao. Isa itong tagalagas, nilalang ng kadiliman na iniaalay lamang tuwing may pagkakataong lumampas sa balanse ang mundo. Tumakbo si Elias palapit at hinagis ang langis ng katotohanan sa halimaw. Nagsisigaw ito ngunit hindi nasugatan. Sumigaw si Elias, tubig, ilantad. Mula sa langit, bumuhos ang ulan, hindi ng tubig kundi ng liwanag. Tinamaan ang halimaw at ang balat nito'y nagsimulang matunaw. Dito siya nagsimulang bigkasin ang orasyon ng 5 tagapagturo, apoy ng gabay, hangin ng katotohanan, lupa ng ugat, tubig ng alaala, tanggapin ang kapangyarihang pangwasak ng kasamaan. Lumakas ang hangin. Ang apoy ay naging bilog sa paligid niya. Ang lupa ay lumindol. At sa gitna ng lahat ng ito, si Elias ay umangat sa ere, tila itinataas ng mismong kalikasan. Ang huling laban nagtungo sa kanya si Franco, hawak ang isang itak na may tinta ng dugo. Hindi mo ako kayang patayin, sigaw nito. Ngunit bago pa siya makalapit, sinambit ni Elias ang pamatay na orasyon, sa anak ng kasinungalingan, ibalik ang sumpa sa pinagmulan. Biglang bumalot ang apoy kay Franco. Ang kanyang katawan ay nagliyab, at mula sa kanya'y lumabas ang isang maitim na usok na umikot at nawala sa hangin. Nalugmok siyang walang malay. Samantala, si Amado ay tumakbo sa gilid ng altar at sinubukang patayin si Elias mula sa likod. Ngunit si Tia Adang, ang matandang albularya mula palengke, ay biglang sumulpot at sinaksak si Amado ng kutsilyong may sagradong tubig mula sa lawa ni Apo Kalma. Bumagsak ang kapitan, at sa huling hininga nito'y nagsalita. Akala nyo ba ako lang ito? Hindi nyo kilala ang tunay na pinuno at siya'y tuluyang namatay. Pagkatapos ng labanan muling sumikat ang araw sa baryo. Ang mga tao ay tila bagong gising sa isang masamang panaginip. Isa-isang lumapit kay Elias, humingi ng tawad at nagpasalamat. Binuwag nila ang altar, pinagtulungan ang paglilinis ng baryo, at nagsagawa ng isang seremonyang pambayan para alalahanin ang mga namatay at para tanggapin ang bagong yugto ng kanilang pamumuhay. Mula noon, naging tagapayo ng mga tao si Elias. Hindi bilang bayani, kundi bilang bantay ng katotohanan at kabutihan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil nabanggit ni Amado sa huling sandali ang isang pangalan, ang tunay na pinuno. Isang nilalang na mas malakas pa, mas matalino, at mas mapanganib. At sa kanyang susunod na hakbang, kakailanganin niya ang buong lakas ng kanyang pagkatao. Matapos ang tagumpay sa gabi ng ganti at dugo, unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo ni na Elias. Muling bumukas ang palengke, ang simbahan ay muling pinuntahan ng mga tao, at ang mga batang dati natatakot lumabas sa gabi ay ngayon ay muling tumatawa sa mga kalsada. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, batid ni Elias na hindi pa tapos ang kanyang laban. Ang huling sinabi ni Kapitan Amado bago siya malagutan ng hininga ay malinaw pa rin sa kanyang alaala, hindi niyo kilala ang tunay na pinuno. Ang mga salitang iyon ay tila patalim na humihiwa sa kanyang isipan araw-araw. Mga bakas ng anino isang gabi, habang binabasa ni Elias ang isang bagong bahagi ng aklat ng banal at itim, bigla itong nagbukas ng kusa sa isang pahina na may pamagat na, ang itinagong hari ng kadiliman. Ayon sa tala, may isang nilalang na matagal nang nabubuhay, pinaniniwala ang hindi na tao kundi isang espiritong nagkatawang tao. Siya ang ugad ng lahat ng kasunduan ng dugo, ang nagturo ng itim na orasyon sa mga unang albularyong nagtaksil, at ang tunay na puno ng sanggunian ng anino. Isa raw siyang tagapagkunwaring banal, isang nilalang na kayang magpalit ng anyo, madre, pari, politiko, albularyo, o kahit karaniwang matanda. Isa lang ang palatandaan niya, ang itim na mata na walang puti. Agad nag-imbestiga si Elias sa mga karatig probinsya at bayan. Sa tulong ng Bantay Liwanag, napag-alaman nilang sa bawat bayan kung saan may naganap na misteryosong pagkawala, may isang lumang pari na laging naroroon bago ang insidente. Tahimik, hindi nagsisermon at laging nakasuot ng hood.
Tinawag nila siyang Ama Obispo. Ang lihim sa seminaryo na tunton ni Elias ang lumang seminaryo sa gitna ng kabundukan ng Rizal, isang gusaling matagal ng abandonado ayon sa mga alamat, ngunit laging may usok sa tuktok tuwing kabilugan ng buwan. Dinala niya ang ilan sa mga pinagkakatiwalaang kasapi ng Bantay Liwanag, ngunit bago pa man sila makalapit, isang napakalakas na enerhiya ang tumama sa kanila. Isang tinig ang lumutang sa hangin, hindi pa ito ang oras. Ikaw ay isang sanggol na lumalaban sa agila. Nawalan ng malay ang kanyang mga kasama, ngunit si Elias ay nanatiling nakatayo, salamat sa mutyang iniwan sa kanya ni Apo Kalma. Dito siya unang nagkaanyong espiritual, ang kanyang katawan ay tila naging ulap, at sa sandaling iyon ay nasilayan niya ang tunay na anyo ng Ama Obispo, isang matandang nilalang na halos hindi na magalaw ng oras, may 4 na mata, at may mahahabang kuko na kulay ginto. Isa siyang dating albularyo na tinanggihan ng kalikasan, at ngayoy kinamuhian ang liwanag. Ang lihim ng pagkakakilanlan sa loob ng seminaryo, natuklasan ni Elias ang isang silid na may maraming larawan ng mga batang albularyo, karamihan ay nawala na o pinaslang. Isa sa mga larawan ay larawan niya noong sanggol pa siya, karga ng kanyang ina. At sa gilid ng larawan, nakatayo ang parehong Ama Obispo, ngunit sa ibang anyo, isang babaeng nakaputi. Nangilabot si Elias. Mulat sa pool minamanmanan ka na nila, bulong ni Tia Adang sa kanyang panaginip ng gabing iyon. Ang iyong dugo ay bahagi ng isang lumang linya ng tagapagbantay at gusto nilang maputol iyon. Ang huling paglalaban ipinatawag ni Elias ang buong Bantay Liwanag at ang mga nakaligtas sa mga baryong sinalanta ng sanggunian. Pinagsanib niya ang lahat ng kanilang natutunan mula sa mga orasyon, anting-anting hanggang sa mga sagradong halaman at langis. Ipinatawag niya ang 4 na espiritu ng bundok ng 5 lihim. Hiningi niya ang kanilang huling basbas para sa isang ritual ng pagpigil sa anino. Sa bisperas ng kabilugan ng buwan, nilusob nila ang seminaryo. Pumasok sila sa loob ng sementadong gusali at sinugod ang mga halimaw ng kadiliman, mga dating tao na inialay ang sarili para mabuhay ng walang kaluluwa. Gumamit si Elias ng apoy na nagiging liwanag, ng tubig na lumalason sa anino, ng hangin na sumisira sa anyo, at ng lupa na nagbabaon ng kasamaan. Sa wakas, hinarap niya ang Ama Obispo. Sa isang sagupaan na tumagal ng ilang oras, sa pisikal at espiritual, ibinuhos ni Elias ang buong lakas, gamit ang orasyong sinanib ng lahat ng sining, sa ngalan ng unang liwanag, sa turo ng 4 na sinad. Wakasan ang hari ng kadiliman at ibalik sa lupa ang kanyang laman. Bumuka ang langit. Mula sa ulap ay bumaba ang liwanag na parang kidlat na may anyo ng isang ahas na ginto. Tumama ito sa Ama Obispo, at sa loob ng 3 segundo, tumigil ang mundo. Naghiyawan ang mga espiritu. Sumambulat ang itim na usok. At sa huling sandali, bago ito tuluyang naglaho, narinig ni Elias ang bulong, "Hindi ako ang huli," ang bagong simula lumipas ang ilang buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang mga baryo. Binuwag na ang sanggunian ng anino. Ang Bantay Liwanag ay nagpatuloy sa paghubog ng mga kabataan upang maging tagapagbantay ng kanilang bayan. Si Elias ay hindi na bumalik sa simpleng buhay. Sa halip, nilibot niya ang buong bansa upang ituro ang sining ng balanse, hindi lamang ng albularyo kundi ng kabutihan at katotohanan. Sa bawat batang gustong matuto, sa bawat inang nagtatanggol sa kanyang anak, sa bawat matandang hindi na pinakikinggan, siya ay naging tulay. At sa gabi, tuwing tahimik ang mundo, naririnig pa rin sa hangin ang orasyon ng liwanag, walang aswang ang makakadaig sa pusong may lakas ng loob at kaluluwang tapat sa liwanag, S. 71.